At nababanggit din yung kinatawan kanina ng Marikina City na nakatanggap apparently ng 3 billion pesos worth of infrastructure projects. Bakit bahang-baha pa rin sa Marikina? What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Atty. Vic Rodriguez. Pinatamaan na nga ni Atty. Vic Rodriguez, no? Itong si Kimbo mga kababayan, sapagkat bali-balita ngayon na itong palang flood control na dapat mapunta sa lungsod ng Marikina, siya nga palang ibinulsa ni Kimbo upang mabilhan ang mga luho di umano nito na mga luxury items tulad ng milyones na bag, milyones na sapatos, milyones na relo na wala pa dyan mga kababayan, no? Ang mga tinatago niyang ari-arian o assets mga kababayan, dagdag mo pa ang kanyang mga bank statements na baka di umano daang milyon na o bilyon ang nakapangalan sa kanya. Hay nako, grabe naman yan. Na mantakin nyo yun mga kababayan. Guru noon itong si Teacher Stella Kimbo, pero ngayon isa na sa mga buwaya. Naku naman po. Pero bagong lahat mga kababayan, ating bigyang highlight itong fashion icon at lifestyle ni Kimbo na tamang golf lang, tamang tennis, habang nakapangsuot ng mga mahaling gamit na galing sa nakaw ng kaban ng bayan. Hay nako. Taray ni Kimbo, kung noon walang pakwintas, walang pahikaw. Pero ngayon tignan nyo mga kababayan, perlas na galing sa kaban ng bayan ang nakasabit bilang palamuti sa kanya. Ang lala, grabe. Palo, palo, palo. Wing! Sa tingin nyo, na-shoot niya kaya sa bulsa, sa target niya yung bola? Pero pag Marikina, Hoy, Stella! Stella! Manis, ganda-gandahan. ayan o. Ay nako mga kababayan, nasa inyo na yan, no? Lalo na kayong mga taong taga Marikina. Kung hayaan nyo na maupo pa itong si Kimbo sa kanyang posisyon bilang congresswoman. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. Be heard, speak up, and be counted. At magdeklara tayo ng gera laban sa korupsyon. Correct, tama. Let us be united and let's declare war against the continuing rape of our public coffers. Magdeklara tayo ng gera, magdeklara tayo ng digmaan laban sa walang humpay at patuloy na panggagahasa sa kaban ng bayan sa pera nating mga Pilipino. Sino kaya pinatatamaan ni Atty. Vic, no? Dito sa kanyang speech. Mukhang may ideya naman kayo mga kababayan. And this, ladies and gentlemen, is what Hakbang ng Maisog is all about. Ang Hakbang ng Maisog is a social movement that's calling for transparency, accountability, peace and security in government and in governance. Let me begin with transparency and accountability. Napahapyawan na kanina ni Atty. Trixie yung tungkol sa mga maling or misplaced public investments. And let me begin with the 5.7 trillion pesos 2024 budget. 5.27 trillion pesos ang budget natin ngayon sa Pilipinas. Ito ang perang inilaan ng gobyerno upang patakbuhin ang pamahalaan upang ibigay yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga mamamayan. Subalit, ano ba ang katotohanan? Madilim, malungkot, masaklap. Of the 5.7 trillion pesos, at least 800 billion pesos. 800 billion pesos, some say, it can go as high as 1.2 trillion pesos. Ito ang inilagak nila
doon sa kilalang unprogrammed appropriation. Ano naman yung unprogrammed appropriation? To simplify, para sa milyon-milyong Pilipinong nakikinig ngayon at nanonood sa social media platforms ng iba't ibang vloggers na naririto ngayon, na nais ko rin kayong kilalanin at pasalamatan. 800 to 1.2 trillion unprogrammed appropriation or simply pork barrel ng mga legislators, ng mga mambabatas, Ayun. pork barrel, pati ng Office of the President. Nasaan yung 800 billion to 1.2 trillion pesos na yan? Dapat natin silang panagutin. At hindi po nakakalayo. Tama, Attorney Vic, habang mainit-init pa itong diskusyon patungkol sa mga nakawang nangyayari sa loob ng Kongreso, no? Mga korupsyon. Nawika nga ng taong bayan na iunahin na nga itong sina Kimbo, Zaldico, dahil halata naman ang mga nakawang ginagawa nila sa loob ng gobyerno. Grabe. Noong July 23, if I'm not mistaken, that's the date, nung naghatid ng State of the Nation address, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., kanyang ibinida, full of conviction, na meron na raw sila, in 2 years lamang ng kanyang panunungkulan, 5,500 flood management programs ang naipatupad. Lagyan natin ng halaga in relation to 800 billion to 1.2 trillion pesos na napupunta doon sa pork barrel funds. Grabe. Yung 5,500 flood control programs, ang katumbas po niyan sa piso ay 500 billion pesos higit kumulang. Nasaan yung 500 billion pesos higit kumulang na ibinibidang nailagay na raw, naipatupad at nareriyan na at hindi na tayo makakaranas ng baha? Dumating ang bagyong Karina na sinabayan ng habagat. Alam naman ninyong lahat ang nangyari sa malaking bahagi ng Luzon, higit pa sa Metro Manila. At nababanggit din yung kinatawan kanina ng Marikina City na nakatanggap apparently ng 3 billion pesos worth of infrastructure projects. Bakit bahang-baha pa rin sa Marikina? Sino ba ang congresswoman na nakaupo dyan? Hindi ba si Kimbo, Attorney Vic? So, ibig sabihin, ang pinupunto mo itong pera na dapat sana mapunta sa flood project sa lungsod ng Marikina, binulsa lamang ni Kimbo. Grabe naman yan. Pero mukhang may katotohanan naman yung winiwika mo sapagkat nakikita naman ang pagbaha sa Marikina. Habang naman itong si Kimbo, babad naman. Mga milyones na bag, relo, alahas, mga damit, no? Mantakin nyo yun mga kababayan, dating guro, buwaya na ngayon. Naku naman po. Nandiyan rin, kamakailan lamang, binisita na naman tayo ni Bagyong Enteng, sinabayan muli ng habagat. Anong nangyari? Same old situation nung Karina. Nasaan yung 500 billion pesos na pera ng mga Pilipino? Dapat natin silang panagutin. In fact, dapat natin silang hingan natin sila na ilathala ang listahan Correct. ng 5,500 flood control projects na sinasabing naipatupad na. Saan-saan linagay yung 5,500 flood control projects na yan? Sino-sinong mangbabatas, maging senador, maging kongresista, saang distrito ito ibinigay, sino-sinong binigyan, at higit sa lahat, tigmagkakanong halaga ang binigay kada kongresista, kada senador, kada flood control projects na ibinibida at bahagi ng Panigurado yun, Attorney Vic. Ayaw nga nilang ihiring itong flood project ni Bongbong Marcos. May narinig ba kayo? Naging maingay ba ang pagkapalya ng flood project ni BBM? Hindi, di ba? Kasi nga,
Una, news blackout mga kababayan kasi nga binayaran na nga, bawal. Pangalawa, itong mga senador at kongreso, hindi mo naman masasabi na malinis ang mga yan. Na baka sila-sila na lang din, di umano, nagtatakpanan ng kanilang mga pagnanakaw at baho sa loob ng gobyerno. Wika nga ng taong bayan, itong mga ginagawang hearing ng mga nasa House of Representative, tila'y nagiging sarswela na. O sa madaling salita, wala nang kwenta mga kababayan dahil scripted at puro pang kukontempt na lang ang kanilang ginagawa. 500 billion pesos na yan. Mahalagang pag-usapan paulit-ulit ito because every time na may bagyo, every time na may habagat, kahit walang bagyo, meron lang malakas na ulan, dinaranas natin ang paulit-ulit na baha na nagdudulot ng walang pasok sa eskwela, walang pasok sa gobyernong opisina, hanggang walang pasok na rin Correct, ang sir. pribadong opisina. Tama. Billions of pesos are lost every time we are hit by these floodings. And yet, billions of pesos are lost every time Congress deliberate, appropriate, and allocate funds for flood control or flood management. Hindi na natigil ang kalbaryo nating lahat pagdating sa baha. Nasaan ang pera ng bawat Pilipino? Yan ang isa sa hinihingan natin ng transparency and accountability. Tama. Yung tungkol po sa budget pa rin. This year alone, I believe, mahigit 500 billion pesos na rin ang kanilang ginugugol sa ayuda. Hindi tayo magsusurvive Ako po. kung gagawin tayong ayuda nation. Ang ayuda nation, ang ayuda, mga kababayan, ay stopgap measure. Binibigay lamang yan pag ang isang lugar, ang isang rehiyon, ang isang probinsya ay tinamaan ng kalamidad. Maaring dulot ng baha, maaring may bulkang pumutok, maaring may mga kung anumang sakuna, nagbibigay ng ayuda ang pamahalaan so that it is intended for some societal benefits. Pero hindi ito magiging sustainable kung gagawin itong political tool. It is not now Correct, pantapal. to gain Temporary societal solution. benefits. Transform na nila ang ayuda into a political tool to convert non-believers to believers. Tama yan, Atty. Vic. Kamukha na lamang ng Romualdez Rice. Tapos ngayon, ginagaya rin ng mga tumatakbong mayor, governor, congressman sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. To convert non-voters into their voters. And yet, galing po sa pera nating mga Pilipino yan. Take for example, ito'y kakatapos lamang a week ago or 2 weeks ago. 1.2 billion pesos ang ibinuhos sa Davao City in the form of ayuda. Ibinibidang 250,000 residents of Davao ang binigyan ng ayuda. Bakit ko sinasabing misplaced public investment? Meron bang nagbigay ng ayuda nung tinamaan ang napakalaking bahagi ng Luzon ng Bagyong Carina? Naulit pa ito. Isa pa yan, Atty. Vic. Mantakin mo ang mga nasalanta ng bagyo bandang Luzon. Tapos, itong si Romualdez mamibigay ng ayuda sa bandang Mindanao para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa mga nangyayari sa KOJC. Ginagawa tayong tanga, mga kababayan. Nung Bagyong Enteng, merong bang namigay ng ayuda doon sa mga biktima ng Bagyong Enteng? So it's a misplaced public investment. Ayuda supposed to give societal benefit, but they have turned it into a political tool for political repression, for political suppression, and to suppress the truth from the people, from you, from me, from all of us. And that is why
we in Hakbang ng Maisog are asking for transparency, accountability, peace, and security. Ang daming pera ang iginugugol sa maling investment. And let me just mention one of those mentioned by Architect Balyao. Binibida Grabe, nila na tayo raw Pilipinas ay Taylor Swift ready by 2028. Taylor Swift ready. Gagawa ng malaking Isa pa yan, isang stadium dome. na kayang i-host si Taylor Swift sakaling siya'y mag-isip na bumisita sa ating bansa. This is a misplaced public investment. While you may be aspiring to be Taylor Swift ready, you never aspired to be flood-free ready. Correct. Taylor Swift ready. Ano yun mga kababayan, uunahin ang pa-concert ni Taylor Swift kaysa sa bigyang atensyon flood control project ng ating bansa? Aba, hindi nakatakataka yun mga kababayan, lalo na puro party ang bangag na administrasyon ngayon. For one night, two nights, sabihin mo ng 7 gabi na konsyerto, masaya ang Pilipino, may turista, domestic and foreign tourists. Pag alis niya, Wala white na, elephant wala. na yung stadium na yan. Correct. Magagamit lang yan, evacuation center sa panahon ng kalamidad. Tama. And yet, patuloy pa rin tayong binabaha every time bisitahin tayo Grabe, ng no? malakas na ulan o nihabagat. Never mind di bagyo. Sigurado yan. Pag may bagyong malakas, sabi nga nila, automatic yan, babahain tayong lahat. Look